napadpad kayo dito dahil naghahanap kayo ng mga online lending platforms na pwede nyong pagkatiwalaan. At buti na lang guys, kasi yung pag-uusapan natin today ay isang legit loan platform. And by legit, I mean, rehistrado po sa SEC. Yung loan app na to ay nasa list of recorded online lending platform. Papahiram po siya ng up to 50,000 pesos. At pag na-approve ka, wala po siyang kaltas. Kaagad mo siyang matatanggap ng buo. Hindi po siya 7 days. Reasonable na din yung interest niya. Pag-usapan natin si Fido PH. And recently, na-green flag po si Fido by PhilFlag, which isa daw siya sa mga loan apps na hindi makulit ha. Ano niya rin magagandang feedback lately, kaya gusto ko siyang tutukan. So, kilalanin niyo si Fido sa video na to. Samahan niyo ako. Tara, keep watching. Hello everyone! Welcome back to another vlog. It's Ate Red here. So, original Utang Queen. Review lang po tayo. Wala tayong pinopromote, wala tayong OLA links. Review lang po para mabigyan ko kayo ng heads up. So, honest review lang po. Bago pa kayo dito sa channel, subscribe and hit that bell notification button para lagi kayong updated sa mga tamang reviews. Di kayo maklickbait, guys. Pag-usapan natin si Fido sa video na to. Google Play Store, iOS, pwede siyang ma-download. Legit siya, rehistrado, and may green flag, hindi daw siya makulit. Bago tayo magpatuloy, gusto ko mag-shoutout sa classmate ko. Dati kong classmate, nag-chat siya sa akin guys at nagpasalamat kasi na-discover niya daw si Fido sa video ko at na-approve siya, tuwang-tuwa siya. Nag-usap kami about Fido kasi may mga things na gusto ko malaman. Ayun, nag-share kami ng ideas kaya i-share ko rin yan sa inyo today. So, si Fido is an online lending platform and it seems na mukhang matagal na siya pero lately, ang dami niyang mga magagandang feedback. Pwede siyang magpahiram ng up to 50,000 pesos, buo, reasonable yung interest, hindi po siya 7 days, and hindi siya makulit. Kung bago ka pa lang, huwag kayong mag-expect na kagad kayo dun sa 50,000. Pwede 2,000, pwedeng 3,000, and pwede rin 6,000. 4 terms na ha, 15 days apart. And every installment nasa 1,957. At kahit na first installment pa lang yung nabayaran mo, pwede ka na ulit umutang. Revolving siya, pwedeng multiple. Pero guys, pag-isipan ng mabuti yung interest niya. Dyan sa 6,000, after 2 months, 4 terms, parang 8,000 yung nabayaran. Kaya medyo mahal-mahal na rin siya. Pero it's not that glaring. Kung wala kang ibang matakbuhan, sabi nga ng classmate ko, okay na rin siya. Kailangan kong i-interview si classmate ko guys dahil didiretsuhin ko na kayo for the 3rd time. Reject ako dito kay Fido. Hindi daw maganda yung credit history ko. Ano ba, Fido? I don't feel bad about this. I'm happy na legit po si Fido and I'm happy na marami po siyang natutulungan. Siguro malas ko lang. Pero okay na rin yan. If it works for you, I'm happy for you. Paano ba mag-apply dito kay Fido? Ano ba yung ma-expect mo during the application process? Meron lang akong konting reklamo na sana naman gawan nila ng solusyon. Maawa naman kayo sa mga taga Bacolod tsaka taga Silay. Kasi parang wala yata dito yung city namin. Pero, the good news is, yung classmate ko na taga Bacolod, na-approve siya. Kasi yung nilagay niya is yung pinaka-closest city. At least na-approve siya. So please, Fido, ayusin nyo naman to. Baka naman, pag lumabas na yung Talisay, doon pa ako ma-approve. Nag-check kasi sila ng location eh. Anyways, kung gusto nyo mag-apply, syempre, da-download yung app pagkatapos magre-register kayo with your phone number and mag-OTP. And yung loan app na to, hingi po siya ng iba't ibang permissions and ayun, lalabas yung kanyang dashboard. Kahit na sinasabi niyang up to 50,000 pesos siya, nakalagay dito up to 30, which is okay naman, 0.05% per day daw yung kanyang interest and 61 to 180 days. Siguro in the long run, magiging ganun nga, no? 6 months. But for now, based sa nakuha kong information, 2 months, which I think is okay. Basta hindi lang 7 days. Anyway, so i-click mo yung apply kung gusto mo magpatuloy, magla-login ka with your password. So magsiset ka po ng password. Hingi po siya ng access sa location mo. Kaya nga, ako naman, Fido, ayusin mo naman yung address. Please lang, sayang eh. Fill out ka ng information. Kasama na doon yung marital status, number of dependents, education, and yung address. Ayun naman, walang Talisay, walang Bacolod. Ano ba yan? I'm sure yung ibang cities wala din. Anyway, so job category, pwedeng business owner, pwede ring others. 2 contact lang po yung kailangan mong isupply. So piliin ang mabuti kung sino yung gagawin mong contact and just a word of advice. Hingi rin kayo ng permission or magbigay kayo ng abiso sa mga gagawin yung mga contacts dito, ha? Pipicture ka ng ID mo.
Just make sure na yung mga na-capture yung information ay tama, especially yung birth date and your identification number. So, pwede ka mag-proceed kung meron kang isa sa mga ganito. National ID, or UMID, or driver's license, PhilHealth, TIN, passport, SSS, PRC, tsaka postal. So, ipapareview niya sa'yo yung mga entries nyo bago ka magpatuloy yan. And then, after that, hihingi po siya ng disbursement channel. Pwedeng bank, pwedeng e-wallet. And sa e-wallet, GCash, Pay, Maya, GrabPay po. Yung pinili ko is GCash. Sa akin po yung GCash ha. Just so you know. Sabi niya dito ha, naka-indicate talaga na only e-wallets registered under your name are accepted. So, hindi pwede GCash ng ibang tao or Maya ng ibang tao. Dapat sa'yo lang po. Nakapangalan po sa'yo. Mag-face scan na siya. May instructions po kung paano mag-face scan. Just make sure na clear, walang glare, hindi blurred, yung ganon. Siyempre, hihingi siya na access sa camera mo. Tapos, assessment is currently in progress, in process, ilang beses lumabas yan. Sabi niya, 2 minutes lang daw or 5 minutes. Pero, hindi siya, tumagal siya guys. In my case, tumagal siya. And, tagal. And nalaman ko guys, hindi na naman ako na-approve. Try again after 8/14/2025. Why was I rejected? A failed review today doesn't mean forever. Fido invites you to try again after 15 days. Okay? Well, there's no question about it being legit, hindi daw siya makulit. Sabi ni classmate ko, okay lang daw yung mga reminders niya. Kahit na wala po yung city niya doon sa pinapili ni Fido, approved naman siya. Pinili nila yung pinakamalapit na city sa address niya, which is good news. Pero I think mas maganda kung talagang ilagay niya yung Bacolod at Talisay. And yun, hindi po siya 7 days, 6,000 pa ha. 4 terms ka agad, kahit the first time niya. So ayun, ako naman reject ako and I'll try again after August 14. Tututukan ko yung loan app na to guys dahil legit po siya. At sayang 'di ba? Dapat kasi doon tayo sa mga legit na mga online loan apps lumapit. Huwag doon sa mga fly by night tapos questionable yung interest. Now for me, I think this loan app is better than Mabilis Cash. Kasi Mabilis Cash sa Google Play lang. Tapos, mas less yung hinihingi niyang requirements kaysa kay Mabilis Cash. And sabi niya, may pag-asa kang ma-approve dito kasi sabi niya talaga, try again after 15 days. Kay Mabilis Cash, parang kung ayaw niya sa'yo, goodbye na eh. Magsasubmit ka ng additional documents na parang ayaw mo rin isubmit kasi magla-login ka with your SSS, yung mga ganun. So, I think Fido PH is better than Mabilis Cash. And that's just based on my personal experience. Of course, hindi ko naman pinopromote si Fido. It's just that here, we need to talk about options. If one loan app doesn't work for you, baka ito is okay for you. Options. Options po. Dahil tayo po yung umuutang. Ito si Fido, tututukan ko kasi mukha siyang maganda, mukha siyang promising na to. At sana ako rin. So yun guys. Kaya, dahil hindi ako approve dito kay Fido, or baka hindi rin kayo approve kay Fido, meron tayong ibang mga options na pwede nyong subukan. Kasi baka ayaw lang talaga ni Fido sa inyo. At least meron pa namang iba. At legit din sila. Kaya meron akong ganitong playlist, guys. Good to have options. So kung meron akong nakalimutan, let me know in the comment section below. And that's all for today's video. I will see you on my next vlog. Bye-bye!